Inilabas na ng Philippine National Police o PNP ang composite sketch ng suspect na umano'y nagdala ng bag na may lamang bomba noong mangyari ang pagsabog sa Rojas Night Market sa Davao City. Mula sa Camp Quintin, Merecido, Davao City, itong balita ni Victor Cosare live. Victor, go ahead. Attorney Reg, mula sa pagiging person of interest, itinuturing na yung suspect sa Davao bombing ng Philippine National Police. Ang lalaking nakitang nag-iwan ng bag sa massage area sa night market sa Rojas Avenue noong Biyernes ng gabi. Matapos ang command conference kanina na pinangunahan ni PNP Deputy Chief for Operations, Police Deputy Director General Benjamin Magalong, inilabas na ng pulisya ang composite sketch ng suspect. Sa datos ng PNP, ang lalaking suspect ay may taas na 5'7" to 5'8", payat ang pangangatawan at tinatayang may 30 taong gulang at fair to dark complexion ang kulay ng katawan. Ayon kay PNP Region 11 Director Chief Superintendent Manuel Gairlan, may mask ang suspect sa buong panahon na ito ay dumating at nagpamasahe hanggang sa siya ay umalis at iniwan ang bag. Subalit natandaan ng mga witness ang ibang feature ng mukha nito gaya ng kanyang mata. Ayon naman kay General Magalong, itinuturing na nilang prime suspect ang lalaki dahil sa dami ng mga testigong nagtuturo sa kanya na siyang nag-iwan ng bag na may lamang bomba. Hindi mo na tinukoy ni Magalong kung kabilang sa anong grupo ang suspect pero tiniyak niyang ito ay isang extremist. Ayon din sa general, may pagkakahalintulad ang bombang ginamit sa mga nagdaang pambobomba sa Mindanao kagaya sa South Cotabato. Hindi naman inaalis ng pulisya ang anggulong may kaugnayan sa Davao bombing ang mga sindikato ng droga na maaaring siyang nagpondo para isagawa ang krimen. Ayon sa opisyal, may mga bombing incidents noon sa Mindanao gaya sa South Cotabato na extortion ang motibo at inupahan para magsagawa ng krimen ay mga miyembro ng extremist groups. Tumanggi nang magbigay ng karagdagang impormasyon ang PNP upang hindi makompromiso ang kanilang ongoing operations. Attorney Reg, samantala mayroon namang artist sketch na rin ang PNP sa 3 pang itinuturing na persons of interest, subalit hindi muna nila ito inilalabas dahil hindi pa naman sila itinuturing ng pulisya na mga suspect. Aminado liderato ng Philippine National Police na hirap silang tukuyin ang mga suspect sa Davao City bombing dahil hindi pa nila nakukumpleto ang pagkuha ng mga impormasyon mula sa mga saksi. Karamihan kasi sa mga saksi ay nasa ospital pa at nagpapagaling. Si Waywaya Makalma sa detalye. Inamin mismo ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa na hirap pa din silang matukoy ang mga suspect sa nangyaring pagpapasabog sa Davao City. Anya, kung sagrado ay nasa 4.5 pa lamang ang kanilang nagagawang investigasyon. Ito ay ilang araw matapos ang pagsabog sa night market sa Davao City. Paliwanag rito ni De La Rosa na hanggang sa ngayon kasi ay hindi pa nila nakukumpleto ang lahat ng mga impormasyon na mula sa mga witness sa pagsabog dahil nananatiling ginagamot ang ilan sa kanila na karamihan naging biktima. Iisa pa lamang kasi ang nagagawang artist sketch ng mga investigador na kung saan 4 ang kanilang tinitignan na persons of interest. Masasabi lamang anya na 10.0 ang grado sa investigasyon kapag nakilala na nila ang mga suspect at naaresto na ang mga ito. Ngunit anya, malaki din ang posibilidad na ang nasa likod ng pambobomba ay ang grupong Abu Sayyaf na kung saan ang mga naging estudyante ni Zulkifli Binhir o alias Marwan ang gumawa ng bomba. Ang pinagbasehan doon yung trademark ng IED na mortar round. So, yun ang nakabasihan nila. And iba yung trademark ng ibang grupo, meron ding ibang kanya-kanyang ang tawag yan, yung signature, kanya-kanya signature, yung mga bomb maker. So, yung ganoon na signature, it can be traced back to the Central Mindanao area wherein maraming naturuan si Marwan doon ng transfer of technology to training. Marami siyang naturuan doon. Pero bukod dito, marami din silang tinitignan na grupo na nasa likod ng pambobomba. Ito ay ang grupong Ansar Al-Khalifa Philippines, Maute Group at Narco Terrorism. Kinumpirma ng Philippine National Police Region 11 na ginamitan ng 2 mortar shells ang bombang ginamit sa nangyaring night market bombing sa Davao City noong Biyernes. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare.
Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na hindi isa, kundi 2 mortar round ang ginamit sa nangyaring bombing sa Rojas Avenue sa Davao City noong Biyernes. Ayon sa hepe ng Region 11 Police na si Chief Superintendent Manuel Gaerlan, batay sa nakuhang mga ebidensya at metal fragments mula sa mga biktima, bukod sa 60mm mortar round, ginamitan din ng 81mm mortar round ang improvised explosive device na pinasabog sa night market. Put together into one, so kaya ganun kalakas yung ating pong explosion. With the magnitude ng explosion at saka yung preparation, I would say ang intent nitong gumawa man nito is really to harm and inflict maximum casualty. Ayon kay Gaerlan, barbaric at mas terroristic ang intensyon ng responsable sa insidente. Hindi rin isinasantabi ng opisyal na posibleng natuto mula sa napatay na international terrorist na si Marwan ang may gawa ng bomba. Si Marwan, nakapagturo na siya ng napakaraming ito na siguro yung mga naturuan niya dati. They have the knowledge and skills. Maaring meron diyang isang grupo na who have the money, then put them together. Ayon kay Gaerlan, 3 bagay ang kanilang tinitingnan sa nagpapatuloy na investigasyon sa kung sino ang may kagagawan sa pagsabog. Una ay ang Abu Sayyaf Group na patuloy na tinutugis ng militar. Pangalawa ay mga drug lord at ang mga disgruntled vendor sa night market. Ayon kay DILG Secretary Mike Sueno, batay sa nakuha nilang impormasyon, may problema ang ilang vendor sa night market. Subalit hindi naman kumbinsido dito si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Before, mga 300, more than 300 vendors na nandoon. Pero nung nagkadayawan festival, parang this was stopped for several days lang. Nang nag-resume, more than 100 na lang ang nakabalik. So, mga more than 200 ang hindi nakabalik. So, isa rin yun angle. Pero tingin nila, this is the least na pagsususpitsahan nila. The issue talaga din is yung patong-patong isang pamilya lang nag-control namin para lahat may opportunity para magkapag-negosyo. Kaso pumasok po mga Chinese, mga galing sa China na nagluluto na rin doon. So hindi na masyadong kumikita. It's a possibility pero parang malayo na rin masyado yan para umatay ka ng tao. Humingi naman ng pangunawa ang pulisya kung bakit hindi pa nila inilalabas ang composite sketch ng mga itinuturing na persons of interest habang nagpapatuloy ang pagtugis sa mga ito. Nagtalaga ang pamahalaan ng Davao ng 4.5 million pesos cash assistance para sa mga pamilya ng biktima ng Rojas Night Market bombing. Samantala, bago pa nangyari ang pagsabog ay may nadiskubre na umanong foreign manufactured explosive device sa bayan ng Buhangin ilang linggo bago ipagdiwang ang Kadayawan Festival. Gayunpaman, hindi pa makumpirma kung may koneksyon bang naturang bomba sa Rojas Night Market bombing. Nagulat si Lala Babilonia. Lala? Magandang gabi. Andito tayo ngayon sa Philippine Regional Office 11 at atin nang napag-alaman na maganda ang nagiging pag-usad ng investigasyon ng mga otoridad dahil ngayon, Kathy, nalagyan na ng muka ang isa sa mga pinaghihinalaang nasa likod ng Rojas Night Market bombing noong nakaraang Biyernes dito sa Davao City. Naglabas na ng composite sketch ang SOCO at ang artist sketch naman ay nanggaling sa CIDG. May height umano ang suspect na nasa 5 feet and 7 inches hanggang 5 feet and 8 inches at pasok ang kulay ng balat sa fair to dark skin complexion at nasa around 30 years old ang edad nito. Ayon kay CIDG Director Benjamin Magalong, di pa niya masabing Abu Sayyaf ang nasa likod ng pagsabog. Subalit isang ekstremistang grupo pa rin umano ang tinutukoy nilang may pakana nito. As of the whereabouts naman ng suspect, wala pang kasiguruhan, ngunit may magandang lead na umano ang pulisya. Gayunpaman, di pa ito pwedeng isiwalat. Kung ano naman ang motibo ay yan pa rin ang inaalam ng otoridad. Kaninang hapon naman isiniwalat ni Special Investigation Task Group o SITG Commander Senior Superintendent Valeriano de Leon ang pagkakadiskubre ng isang naabandonang bomba noong Hunyo 26 bago ang selebrasyon ng Kadayawan Festival dito sa Davao. Natagpuan naman ang bomba na may 60mm illumination round nagkasya sa case ng isang 81mm.
Di pa naman ako kumpirma kung may connection ba ang naturang bomba sa dalawang ginamit na pagpapasabog ng Rojas Night Market. Kung ating maitatala, dalawang magkatabing napag-alamang improvised explosive device o IED ang nadiskubre sa explosion site at sa katawan mismo ng mga biktima. Samantala, kaninang simula alas 2 ng hapon na ipaabot na sa mga biktima ng pagsabog ang cash assistance na ipinangako ng Davao City Government. Nagtungo ang mga ito sa Southern Philippines Medical Center upang ipaabot ang tulong pinansyal. 100 piso kada meal ang budget para sa mga bantay na mga biktimang nakakonfine ngayon sa ospital. Sa kabuuan, nagtalaga ang pamahalaan ng Davao ng 4.5 million financial assistance para sa mga biktima ng Rojas Night Market explosion na naging sanhi ng pagkamatay ng 14 na biktima at nag-iwan ng halos 70 sugatan. 40,000 piso ang budget sa kada pamilya ng biktima at 30,000 piso naman para sa mga naiwang sugatan. Sagot ng pamahalaan ng Davao ang tustusin ng mga pagkain sa burol ng mga nasawi for a maximum of 10 days. At habang sagot naman ito ang pagkain ng bantay sa ospital sa loob naman ng 20 araw. Alright, ngayon Kati, bagamat maganda ang nagiging pag-usad ng investigasyon, limitadong impormasyon pa lang ang maisibibigay sa atin ng mga otoridad dahil para na rin daw ito sa seguridad ng mga witness at pati na rin sa para hindi ma-compromise ang isinasagawang investigasyon. Sa ngayon, yung isang suspect na mukaan na pero yung sinasabing tatlo ay may mga lead na ang pulisya ngunit hindi pa ito masisiwalat. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Davao City.